Hmm. Hi everyone, welcome back sa aking channel na GTR Math Tutorial. So for today's video, we will discuss another word problem set. Reviewer ito para sa civil service exam, pwede rin sa mga college entrance test, and para sa licensure exam para sa Gen Ed na mathematics. Okay, so tungkol ito sa number series and data interpretation. So part 1 ito, 1 to 12. Ang i-upload ko na ito ay hanggang part 4, 40 items po ito. So i-break natin sa apat na part. Okay, so let's start. So number 1, so number series ang first 5 natin. So we have 3, 7, 6, 6, 9, 5. What is the next number? Okay, so i-rewrite lang muna natin. Rewrite ko lang siya. So we have 3, 7, 6, 6, 9, 5. What is the next number? So ang technique dito, kapag medyo marami kayong nakitang numbers, pwede, tapos parang hindi nyo agad makita yung pattern niya kasi iba-iba yung ina-add dito. From 3, naging 7, tapos naging 6, naging 6 ulit, naging 9, naging 5. So parang tumataas, bumababa. Pag ganyang medyo madami, ang technique, itry nyo kung pwedeng maging alternate yan. So, try nyo lagi. Tingnan nyo yung alternate natin. So, we have 3, then naging 6. Skip tayo ng isa. So, 3 naging 6, tapos naging 9. Okay? So, parang ngayon, madali na yung pattern doon. So, ano yung pattern doon? 3 naging 6. So, nag-plus lang tayo ng 3. And then, 6 naging 9, nag-add din ng 3. So, malinaw, nag-add lang pala ng 3. So, plus 3 lang yan. So, therefore, pag nag-plus 3, ang susunod dito ay 12. So, yun na yung magiging sagot dyan. Ito naman sa kabila, so we have 7, naging 6, naging 5. So, subtract lang naman tayo ng 1. 7 minus 1, 6. Minus 1, 5. So, yung susunod ay minus 1, 4 naman yung susunod dito. Pero ang hinahanap lang naman natin yung kasunod lang dito sa 5. So that is letter A, 12. Okay, so basta nakakita ng medyo maraming mga numbers sa ganitong number series, itry agad natin yung kung alternating yung pattern natin. Okay, so next number. Okay, so number 2. So we have M, Z, N, Y, O, X, P, W, and Q, V. Okay, so letter series naman ito. So sulat na lang ulit natin. MZ, we have NY, OX, PW, and then we have QV. So pag ganito, tingnan lang natin yung first letter lang muna. So ano ba yung pattern sa first letter? Parang magkakasunod lang. Okay, so yun, nawala. So M naging N. So magkakasunod lang. Tapos N naging O. Ayan, sunod-sunod lang pala siya. M, N, O, and then we have P, and then tapos naging P, naging Q. So walang problema, yung kasunod lang. Tapos dito naman sa parang plus 1 lang yan, plus 1 lang lahat, yung kasunod lang kasi. Tapos dito naman sa Z, naging Y. So parang minus 1 naman. And then Y, naging X. So minus 1 lang ulit. So nag-minus 1 lang tayo. Ayan sa alphabet natin. Okay? So therefore, ano na yung susunod natin? Yung next lang tayo dito, yung next na number lang. Tapos dito naman ay yung minus 1 naman. So ano ba sunod sa Q? Element O, P, Q. So, R itong kasunod. Okay, so isa lang naman yung R dito. So, ito na yung sagot natin dyan. R, tapos ang sinundan ng V ay U. Okay, so therefore, the correct answer is letter C, R, U. Okay, so next number, number 3. We have I5, K10, N20, R40. Okay, so combination na ng letter tsaka number. So, kuhanin natin ang pattern parehas. Sa letter muna tayo. Tapos dun sa number. Okay? So, sa letter muna tayo. So, we have I naging K. Ilan yung nasa pagitan nila? I, J, K. So, isa. May isang number. May isang letter sa pagitan. I, J, K. Tapos dito naman K naging M, N. So, ilan yung nasa pagitan? K, LM. Okay, naging dalawa. So parang yung pattern niya dumadagdag. Yung una isa lang, pangalawa dalawa na. So siguro ito tatlo na to. So ilan ba yung sa pagitan ng N papuntang R, N, M, N, ba't may
Ba't may M dito? Pabaliktad yung nagawa ko. N, O, P, Q, R. So, naging tatlo na. So, J, ayan, naging una, isa lang, dalawa, tatlo. So, susunod dito, syempre, magiging apat na. So, yung R, diretso lang natin. Apat dapat yung nasa pagitan. R, S, T, U, V. So, therefore, W yung sunod dito. So, pwedeng mag-eliminate na tayo ng choices. Okay, dalawa pa yung nasa choices. Kaya, hindi kailangang i-solve pa natin yung number naman. Kapag isa lang yung W dito, automatic yun na yung sagot. Wag nyo nang i-solve yung number, okay? Para makatipid ng time. So ngayon kunin naman natin yung pattern dito. Yung 5 naging 10. Pwedeng 5 naging 10, pwedeng plus 5, pwedeng times 2. So ang gagawin na lang natin yung times 2 kasi pag kung mapapansin nyo yung 10 naging 20 times 2 rin. Okay? So therefore, times 2 lang pala yung pattern natin sa number. 20 naging 40. E di times 2 pa rin yan. And then next natin 40. So i-times lang natin sa 2 ulit, 40, magiging 80. Therefore, the correct answer is letter D, W80. Okay, so next number. Number 4, so we have 400, 500, 300, 400, 200. So parang alternate ata ulit yung pattern natin dito kasi tumataas, bumababa. So 400, 500, 300, 400, 200. So kunin na lang natin muna yung pina-plus at mina-minus. So 400 naging 500. So nag-plus 100 tayo. And then 500 naging 300, so minus 200 naman. And then we have 300 naging 400, so plus 100 ulit. And then 400 naging 200, minus 200. Okay, so ang pattern natin, alternate, plus 100, minus 200, plus 100, minus 200. So therefore, ang kasunod niyan ay plus 100 ulit. Therefore, the correct answer is 300. So letter C. Okay, so next number. Number 5, so sulat lang natin. So 25, naging 30, naging 60, 70, and then 140. So medyo pataas siya. So ano ba yung ginagawa natin dito? Tingnan natin yung pattern natin from 25, naging 30. So malinaw, ito ay ang ginawa lang dito, add 5. Okay? So 25 naging 30, add 5. Kaso itong sumunod natin, 30, naging 60. So kung 30 naging 60, dalawang option ang pwede natin gawin dito. Pwedeng plus 30, pwede namang times 2. Okay? So pwedeng plus 30 times 2. So tingnan natin dito sa kasunod. Okay, so yung kasunod natin, 60 naging 70. So 60 naging 70, naging plus 10. Okay? So tapos naging 70, naging 140. Okay, so yun dito sa pangalawa natin plus 30 tsaka times 2. So malinaw ang gagamitin natin dito ay itong times 2 na lang kasi from 70 naging 140 times 2 ulit yung naging pattern niya. Pag nag-add tayo dito plus 70, parang mababago yung pattern natin plus 5 plus 30 plus 10 tapos naging plus 70. So kaya malinaw ang pattern natin dito ay plus 5 times 2 tapos plus 10 times 2. Tapos try natin dito, yung tina-times natin constant times 2. Pero yung ina-add natin dumadami. From plus 5 naging plus 10. So siguro yung susunod dito ay plus 15. So increasing ng 5. Plus 5, plus 10, and then next plus 15. Kung nasa choices ay sigurado yun na yung sagot natin. 140 plus 15, that is 155. Okay, nasa choices. So therefore, the correct answer is letter B, 155. Okay, so yung next number natin ay yung mga tungkol naman sa data interpretation. Ayan. So we have top 5 most populated countries in 2017. So medyo hindi eksakto ito. So we have in 100 million ito. So we have Indonesia, India, US, China, and Brazil. So ang problema dito, hindi eksakto tong mga numbers dito. Yung mga graph natin, yung mga bar, hindi eksakto. So in 100 million ito. Okay, so ang tanong, about how many more people live in China than Indonesia? So yung China and Indonesia ang ating bibilangin. So ito yung Indonesia ito. Tapos ito naman yung China. Okay, so ito yung China. So estimate natin.
So ito 13 hanggang 14. Itong gitna ay 13.5. Pero ito, siguro para ma-estimate ito, lampas ng ano eh. Nasa gitna nito 13 to 4, itong nasa pagitan nito, ito 13.5 itong gitna ng 13 and 14, pero lampas ng konti. So siguro ano natin to, hatiin natin sa 5. So estimate natin dito sa China ay 13 point kung gitna ito 75, no. Siguro mga 13.8 yan. Okay? So mga 13.8. Tapos ito namang Indonesia, so nandito siya sa pagitan ng 2 at 3. Etong dito sa gitna ay 2.5. 2.5 itong gitna kaso sumobra pa siya ng konti. Sobra ng konti. So pagpalagay natin na ito ay 2.6. 2.6 siguro. Sumobra kasi siya ng konti. Parang pwede rin hatiin sa 5 ito. Ano? So estimate natin 2.6. So subtract lang natin. So 13.8 minus 2.6. So 8 minus 6. That is 2. 3 minus 2 we have 1. And then bring down lang natin itong 1. Tapos i-multiply natin 100 million dapat. Multiply sa 100 million. So magiging siyang 1,120,000,000. Okay? So therefore, ang correct answer natin ay letter A, 1,120,000,000. Okay? So next number, number 7. So same pa rin yung graph natin. Ito pa rin. So which country has the third highest population? So third highest population, medyo madali itong question. So ito yung pinakamarami. So syempre ito yung 1. Sumunod, ito yung sumunod na marami, 2. So yung sumunod na pinakamarami ay itong US. So therefore, the correct answer, third highest population ay letter C, US. So next number. So next number, which two countries has the closest population? Okay, so closest population. So India and China. So India and China. So medyo malapit itong India and China, no? So i-try natin ito. We have China and Brazil. China and Brazil, napakalayo niyan. So i-X na natin yan. China and Brazil, kitang-kita sa graph. Ang unti ng Brazil. We have Indonesia and US. Indonesia and US, medyo yan, pwedeng i-try natin. Medyo malapit din. And then we have Brazil and Indonesia and Brazil, medyo malayo. So i-cross out na natin ito. So i-try lang natin yung letter A and C. I-compare natin kung gaano ba kalayo ito. So itong China more or less 13.8 ito. 13.8. Tapos itong India siguro mga malapit na siya sa 0.5 itong guhit dito. So more or less ito mga 13.4. Okay? 13.4 pag sinabtract natin equal sa 0.4. And then try natin itong Indonesia and US. So ang US lampas sa 3, medyo dito sa gitna. So siguro mga 3.4. So 3.4. And then itong Indonesia, so this is mga 2.6. Okay, medyo malayo. 3.4 minus 2.6, that is equal to 0.8. So therefore, ang closest natin ay India and China. The correct answer is letter A. Okay, so next number. Okay, so iba na mga ibang graph na ito. So pie chart tayo. So we have number of computer shops near St. John's Street. So ayan, we have North 11%, South 13%, East 11%, West 9%, Southeast medyo maliit 2%, Southwest 9%, Northeast 15%, and then Northwest 30%. So ang question, if the total number of computer shops near St. John's Street is 230, how many shops are there in Northwest area approximately? So nasan ba yung Northwest area? Ito yung Northwest area. So ang gagawin lang natin, i-multiply lang natin itong 30% dito sa given na 230 daw. Total number of computer shops is 230. So Northwest is 30%, multiply lang natin. So we have 230 times ang 30%, that is equal to 0.30. Tanggalin lang itong percent symbol, move the decimal places. So we have 0.30 or simply 0.3. Parehas lang yan, 0.3 and 0.30. So multiply lang natin 3 times 0, that is 0. 3 times 3, we have 9. 3 times 2 is 6. So 1 decimal place tayo. So we have 69. So approximately, pinakamalapit sa 69 is letter B, 70. Okay?
Or shortcut, kapag ganito 30% of 230, pwedeng kuhanin lang natin yung 10%. 10% kasi madaling kuhanin, 230, ang 10% niyan ay 23. Okay, so para mas madali, so tatlong 10% ay tatlong 23. So therefore, same answer yan, 69. Okay, so pinakamalapit sa 70. Okay, so next number. How many more percent of computer shops does Northeast area? So parang how many more percent of computer shops does Northeast area? Kulang ata yung kulang yung question. Okay, so kulang pala yung pag-type ko dito. So idadiretso natin. How many more percent of computer shops does Northeast area has, may kadugtong ito, has the North area. Yan. The North, the North area. So sorry, nagkulang yung type ko. So kinukuha lang natin how many more percent. Compare lang natin yung Northeast area. So nasan yung Northeast area? So ito yung Northeast area, 15%. And then subtract lang natin sa North area. Nasa ng North area, ito yung North area, 11%. So subtract lang 15% minus 11%. The correct answer is 4%, which is letter D. Okay, so next number. Next number, which two areas has the same number of computer shops? So kunin lang natin yung same number ng computer shops dito. So West and Southwest. So nasan ba yung West and Southwest? Ayun pala, eksakto. West and Southwest, 9% parehas. So therefore, ito na yung pwedeng answer natin. West and Southwest, parehas silang 9%. We have North and West. North and West. So magkaiba, 11% itong isa. Southwest and Northwest. Southwest and Northwest. So magkaiba din, 30%. And then West and Southwest. West and Southwest. Ayan. So dalawa yung nasa choices natin. West and Southwest. Southeast pala itong isa. West and Southeast. So the correct answer, letter A. Okay, so last number for this video. So we have, how many computer shops are there in North and West areas approximately? So, ang given natin dito, balikan natin yung sa number 9, yun pa rin, 230 pa rin. So, 230 yung number of computer shops. Okay? So, 230 yung total ng computer shops. Ang tinatanong, how many computer shops are there in North, ayan, North and West areas approximately? So, kunin lang natin yung North tsaka West. North is 11%. Okay? And then, ang West naman, nasa ng West? Ito yung West, 9%. So, ayan, North tsaka West, 11%. I-add lang natin plus 9%. That is equal to 20%. So, tas kunin lang natin yung 30% ng 230. So, para madali, kunin lang, mas madaling isolve 20% niyan, kunin lang natin yung 10%. 10% of 230, move lang natin yung, or tanggalin lang yung 0, 23. And then another 10%, so that is equal to 23. So, therefore, ang 20% natin ay equal sa 46. So, approximately, pinakamalapit sa 46 is letter C, 45. Okay? Or kung gusto niyo i-multiply lang natin ito, 230% times 0.2. So that is 20%. So same answer, 2 times 230, that is equal to 460. May 1 decimal place tayo. So i-remove nandito yung decimal point natin. The correct answer is 46 pa rin. And then approximately that is 45. Okay, so that's all. So thank you for watching and kita-kita tayo sa mga susunod pang reviewer para sa civil service exam. Part 1 pa lang po ito. Ito ay 40 items galing sa civil service reviewer na ano to, pang 2024. So hindi ko na sasabihin kung anong civil service exam na reviewer. So kita-kita tayo sa part 2. Okay, so bye-bye and God bless.